Good morning po and good morning to all your listeners. Welcome back to the show po sa inyo, Dr. Antonio Danzano. Thank you for having us. Of course, it's a pleasure. Sir, ito nga po nagbigay po ulit ng pahayag itong Department of Health na sa ilalim nga po nitong 2026 national budget at ng anti-EPAL provision ng GAA po natin, ipagbabawal na daw po itong guarantee letters o GLs ng mga politiko, lalo na po sa government hospitals. Pero kayo po ba, bilang isa po kayo sa talagang mga tumututol dito po sa pondo for MAIFIP, tinatawag nyo nga po itong health pork barrel na para po sa inyo at sa ilan pa nating mga budget watchdogs, nagpapalakas po nitong tinatawag nating patronage politics dito po sa ating bansa. Kayo po ba, Dr. Antonio Danz, sang-ayon dito sa sinasabi ng DOH na once matapos nila itong bagong guidelines for MAIFIP, maipapatupad talaga on the ground yung pag-epal nitong mga politiko o ito'y sa papel na naman? Ano pong tugon nyo dito? Well, so sa tingin namin mahirap kasi by nature yung MyFit discretionary siya. Hindi siya based on rules like PhilHealth na may rules kung anong sakit, may rule kung magkano, may rule kung yung magkanong iaambag ng mga tao at magkanong tatanggapin nila. Yung MyFit is discretionary. So ano yan, decision ng ating mga hospital personnel or sometimes politicians. So mahirap yan. Yung law, I think na-point out nyo na maraming problem. Di ba yung words na hindi pwedeng involved ang politician, pero may except. Di ba? Yung except kung meron silang supervision over the hospital. Alam naman natin na many hospitals are under the supervision of our politicians. At saka yun lang direct distribution. Ano bang ibig sabihin nun, di ba? So, mahihirapan silang tanggalin ng political patronage dyan. Pero ang gusto sabihin ng alliance is fundamentally flawed ang MyFIP. So kahit anong gawin mong implementing rules and regulation dyan, it has so many failures in terms of yung pagbabayad sa mga pangangailangan ng tao. Talagang it's a flawed system. We don't think mai-rescue yan ang pangit na batas, hindi yan mare-rescue ng kahit anong implementing rules and regulations. The word you use ay flawed at kahit anong sabihin na natin pag-tweak, pag-rebisa, pag-add ng provision dito para po sa inyo sa Healthcare Professional Alliance, hindi na po ito maisasaayos pa. Siguro para mas para mas maintindihan lang din ng mga nakikinig po sa atin ngayon, kasi meron din mga tao na talagang hindi naiintindihan na this is for political patronage. Yung iba na natutulungan po nitong GLs, disagree sila na aalisin po ito o may mga grupo na tumutuligsa dito sa MAIFIP. Bakit nga po ba mahihirapan ang DOH kahit palagyan po nila yan ng guidelines na bago sa implementation nitong anti-EPAL provision? What's happening on the ground, Doc? Well, so dalawang issue yon, no? Una, yung anti-EPAL provision, tanggalin yung politician. Pero isa lang kasi yon sa maraming problema with MyFIP. So kahit sabihin natin matanggal nila yan, hindi na kailangan ng guarantee letter. Halimbawa, ikukulong ang may penal provision. Sabihin na natin na mas maganda yung batas. Ikukulong ang mga gumawa ng guarantee letter o mga hospital na tumanggap nito. Kahit magawa nila yan, may problema ang MyFIP. Kasi alam nyo, ang MyFIP, tingnan nyo na lang yung pangalan, medical assistant siya. Hindi po siya insurance. Sa ating sa lahat ng mga countries na sumusubok na itupad itong universal healthcare, ang foundation insurance, hindi medical assistance. Kasi yung medical assistance, bibigay mo lang yan pag lumabas na yung pangangailangan, magmamakaawa yung mga pasyente, kailangan namin ng assistance, kulang ang pera namin, ang laki ng bill, no? Samantalang ang insurance, pinaplano mo yan even before, no? Meron ka ng mga patakaran kung sino ang tatanggap. So,
ang ating universal healthcare law, ang foundation niyan, insurance, no? Kumbaga, paano bang explain sa mga tao? Fire insurance, no? Pag nagkasunog ka sa bahay, saka ka palang makaawa. Yan ang medical assistance. Pupunta kang mayor's office or some charity office. Nasunog yung bahay ko, pahingi kong tulong. Pero kung ikaw ay may fire insurance, pag nasunog yung bahay mo, antimano, ano mo na yon, karapatan mo na makatanggap ng tulong doon sa insurance company. So yan ang foundation ng health. Bago pa tayo magkasakit, meron na mga patakaran na covered tayo kung nagkaroon ng problema. Yan ang tinanggal. Alam niyo, wala namang kaming problema sana sa MyFit. Kung sana, kasi ano bang mali sa medical assistance? Kung sana sapat yung pondo ng PhilHealth. Ang problema, obviously, yung pondo for MyFit, yung assistance, kinukuha galing sa PhilHealth insurance. So yan po yung fundamental flaw na kahit anong gawin nilang rules and regulations dyan, paano mong lulutasin yon? Assistance yan, hindi yan insurance. And nabanggit ko noon, in the past 3 years, mas malaki pa ang binigay sa assistance. Ang MyFit was 2 times bigger than the PhilHealth budget in the past 2 or 3 years. So talagang napupunta sa assistance, which is, hindi natin matutupod ang universal healthcare kung ganyan mag-isip. Yes sir, nabanggit niyo po yung budget ng PhilHealth na kung ikukumpara natin sa MAIFIP over the past 3 years, mas malaki pa yung for assistance kesa sa insurance which is PhilHealth. Last time nakausap po namin itong si ASEC Albert Domingo, meron siyang binabanggit kasi nga ang punto rin ng ilan, especially the paying contributors of PhilHealth is kung sino pa yung nagbabayad, yun pa ang hindi mas nakaka-enjoy nitong benepisyo na ito ng PhilHealth, 'di ba? Doon po sa mga hospital bills nitong mga paying contributors, kakarampot lamang ang ibinabawas. Hindi naman sa gusto natin na sa atin lang, pero yun nga, ang punto po dito is sana maging patas for the paying contributors. Ngayon, ang binabanggit ni ASEC Albert Domingo, aside dun sa ginagawa na po nila na guidelines for MAIFIP para di makaepal yung mga politiko, meron din daw po silang plano na ilunsad itong tinatawag na PhilHealth Plus, which ang target po nila is this year. Upgraded version daw po ito ng PhilHealth na mas malaki yung coverage para sa paying contributors. Ano po ang reaksyon nyo tungkol dyan? Well, so kung lalakihan ang benefits ng PhilHealth, syempre maganda yon kasi insurance-based na yon. So para sana clear sa mga tao yung kaibahan ng insurance medical assistance. Oo. Kaya lang, ang daming pangako sa PhilHealth Higher benefits, may PhilHealth Plus, may gamot, may yakap. Kung titingnan niyo yung mga nakakatanggap ng benefits na to, konti naman. No? At paano hindi magiging kaunti? Kulang yung budget nung PhilHealth, di ba? Magkano yung tingin nating, yung computed namin na premium for insurance ng mga Pilipino na naghihirap is about 147 billion. 53 lang yung binigay na pondo. So hindi ko alam saan nila kukunin lahat ng pera para sa lahat ng pangako na yan. Kailangan kung mangako, put your money where your mouth is, di ba? Ibig sabihin, lagyan mo ng budget yung mga sinasabi mo kung hindi pangako lang yan. Kasi matagal nang pangako yung universal healthcare. Hindi maitupad-tupad. Di ba? 2019 pa pinirmahan yung bill. Hanggang ngayon, hindi pa rin maitupad. At isang malaking problema dyan, kulang nga ang binibigay na budget ng ating gobyerno. So ang punto nyo, saan nila kukunin yung budget kung ngayon taon man i-implement itong PhilHealth Plus? That's actually a good point. Oo nga po. So sa madaling salita, ito na naman ay isang pangako na posibleng mapako. Yes. Kulang ng mga 90 billion ang insurance premiums natin. Tapos ang MyFIP may 51 billion ba? Di ba? And in the past 2 years, 3 years, doble pa ang natanggap ng MyFIP. No? Pataas ng pataas ang natatanggap ng MyFIP. Paliit ng paliit ang budget ng PhilHealth. So, napupunta talaga sa assistance. No?
Pag nagkasunog, sa kakapipila at hihingi ng tulong. Yan ang assistance. Ang insurance, karapatan mo na kung parang fire insurance kung nagkasunog, hindi ka na pipila, hindi ka na magmamakaawa, karapatan mong matulungan pag nagkaroon ng sunog. So fire insurance, hindi fire assistance, medical insurance, hindi medical assistance lang ang kailangan ng taong bayan. Oh, Dr. Antonio Dans, kailan nagsimula yung ganito na parang disconnect? Base po sa inyong pagkakatanda, na tila mas malaki pa yung naibibigay na tulong ng GLs compared sa PhilHealth, yung paying contributors na pag-iiwanan sa benepisyo na dapat ay natatanggap natin sa PhilHealth. Kailan ito nagsimula na parang ganito yung naging sitwasyon na at kailan mas lumala pa? Well, so nung 2022, pataas na ng pataas ang nakukuha ng MyFit, no? So from 21 to 33 to 58 billion nung 2024, and then this year it was 41 billion. Ang PhilHealth budget paliit ng paliit from 2022, 80 naging 79, naging 40, and this year naging zero yung PhilHealth budget natin, no? So kung may measure ninyo 120 billion ang nakuha ng PhilHealth in terms of budget allocation since 2023. Ang MyFit, 140, mga ganon ang nakuha nila. So 130. At doble halos ang nakuha ng MyFit compared to PhilHealth. Ulitin lang po natin yung figures. Tama po ba? Since 2022, 120 billion pesos yung nakuha nitong PhilHealth. And then for MyFit, magkano po ulit? 140 billion plus? Well, so since 2023, 120 ang nakuha ng PhilHealth sa budget allocation. 150 pala. So 150. So 120 versus 150. 120 sa PhilHealth, 150 sa ating MyFit. Mas malaking nakatanggap ng MyFit, pero alam mo, kasi yung 120 billion na yon na allocated to PhilHealth, kalahati lang yan talaga ang natanggap ng PhilHealth. 60 billion lang eh. 120 ang allocated ng Congress, ang nirelease ng DBM, 60 billion lang. So it's actually 60 versus ang natanggap ng PhilHealth versus 130 ang natanggap ng MyFit. So doble. Opo. Sir, Doc, well, ito kasi ngayon na ang sitwasyon, di po ba? Ito po'y ganap ng batas at will take effect ngayong pong taon na ito. Dito po sa pagbubuo ng guidelines ng DOH, tinanong po namin ang spokesperson nila kung kayo ho ba'y kukonsultahin. Ang sabi po niya ay kayo po ay bahagi ng general public. They will consult daw the general public sa pagbubuo po ng guidelines na ito. Kayo ho ba'y tinawagan, kinonsulta o lalahok ba kayo sa public hearing kung meron man? Hindi kami yung alliance itself, hindi naman tinawagan, and they don't have to. I think kailangan imbitahan diyan yung mga hospital associations which is part of the alliance. Yung patient organizations kailangan imbitahan para matanggal ang layunin nila is to remove the patronage, di ba? Tanggalin ang politician. But as I said, that doesn't solve the problem of MyFit kasi assistance yan, hindi yan insurance. No? Ang assistance, napakaraming problema niyan, pwede nating isa-isahin kung gusto ninyo eh. It is a flawed principle for health financing. Hindi yan magandang, ilang dekada nating ginagawa yung medical assistance. Ang batas na Universal Healthcare Law ginawa noong 2019 para umalis na tayo sa medical assistance, gawin na nating medical insurance para lahat ng tao, ginagawang karapatan ng kalusugan imbis na utang loob sa mga iba-ibang tao. Opo. Doc, kaya po ako nagtanong noon kung kayo ba'y lalahok sa pagbubuo nito hong kanilang implementing rules nga
Kasi maliban doon sa pagsiguro umano na hindi na pakikialaman ng mga politiko ay yung pamamaraan kung paano gagastahin itong 51 billion na maifi for this year. Kasi nga, nung tinanong natin si Dr. Domingo, kako, doon sa mga hawak namin na mga GL, yung politiko ang nagdedesisyon kung magkano ang ibibigay sa partikular na pasyente na lumapit sa kanila. 'Di ba? Ganun po ang kalakaran, 'di ba? Kung magkano ang ibibigay nila, yun ang yun ang sasagutin ng GL. Oo. Ang sabi niya, ngayon daw ho kasi talagang stricto na yung social worker sa ospital under DSWD ang siyang sasala sa bawat pasyente na magkukuha ng pera from MAIFIP hango doon sa mga isusumiting mga dokumento at case studies and yung halaga at kung magkano hangganan yung pong social worker na professional daw po ang siyang magdedesisyon. Ano ho ang masasabi niyo ron? Well, so ano pa rin siya? Yun na nga yung problema, Ted. Discretionary fund siya. Ibig sabihin discretion na ilalagay sa balikat ng isang tao yung desisyon kung sino ang makakatanggap, kung magkano ang matatanggap nila, no? Parang 'di ba binanggit nga nila first come first serve 'yan. So discretion siya. Yan ang problema. Alam mo kung discretion ang fund, walang patakaran 'yan. Nasa sa social worker ang desisyon, 'di ba? Kung kilala mo yun, kung malakas ka ron. At saka ano bang malay nung social worker? Kasi dapat ang view mo sa health funding, pangkalahatan, no? Paano magiging patas? Ibig sabihin, lahat ng mga nangangailangan mabibigyan. Ang nakikita lang ng social worker, yung isang taong yon. So ang discretionary, ang tinitingnan, isang taong magde-decide, isang taong nagmamakawa. Ang insurance, ang nagde-decide niyan, maraming tao na gumagawa ng patakaran tungkol sa sino ang makakatanggap at magkano. So yung pangkalahatang karapatan at sa kalusugan ang tinitingnan ng insurance. Opo. Hindi siya discretionary. So ang PhilHealth, may accountability yan. Magkanong ginastos, sino ang hindi nabigyan, makikita mo yan sa PhilHealth. Sa MyFit, walang patakaran kung sino ang bibigyan. Walang accountability, hindi natin nakikita sino ang hindi nabigyan. Patas ba ang naging distribution? Opo. No? Pinakita nga natin, di ba, nung huling interview, yung mas mayaman ka, mas malaking posibilidad na makakuha ka ng MyFit. Baliktad di ba? Opo. So, ano yun? Dahil discretionary nga siya. Tsaka ang MyFit, dumadami pagka may kampanya kung election season. Pagka walang election, kukunti ang nabibigyan ng MyFit. So, all of that point to a basic flaw sa MyFit. Discretionary siya. Hindi lahat ng tao makikinabang dyan. Kukunti ang makikinabang sa MyFit, no? Merong makikinabang, merong matutulungan. Pero sana gawing patas. Para gawing patas ang ating mga karapatan sa kalusugan, kailangan dun sa insurance ipasok. Okay, sige po. So, ano na lang po, short reaction please para lang humailatag natin ng husto ito. Doon sa sinasabi ng DOH spokesperson na huwag kayong mag-alala kapag po may abuse of discretion doon sa ating social worker, may karampatang anti-graft law governing that. Maaring kasuhan daw po yung social worker. Anong take niyo po doon? Well, that doesn't solve the problem. Discretion pa rin ng social worker yung pagbigay ng medical assistance. Hindi pa rin yan magandang paraan para mag-finance ng ating healthcare needs. Ted, isipin mo na lang, yung 50 billion na yan, ilan ang natutulungan? Marami yan natutulungan. Mahirap magalit yan. Let's say, mga 2 million Filipinos ang matutulungan yan. Pero kung yung 50 billion yan, nilagay mo sa PhilHealth, 8 million
ang mabibigyan mo ng insurance. And those 8 million, pwede silang makinabang sa no balance billing, sa zero balance billing under PhilHealth. So matutulungan mo pa rin sila. Opo. Ang tinatanggal mo by transferring MyFit to PhilHealth, Mhm. tinatanggal mo yung process ng pagmamakaawa. Okay, No? sige po. Kasi kahit nilipat mo yan sa social worker, pagmamakaawa pa rin yan. Opo, sige. Ngayon po, Hmm. Doc, meron pong kaisipan, ano po, na para nga kaninyo maging patas kasi po yung mga direct contributors, dekada-dekada pong nagkakaroon ng contribution, and then sa panahon ng pangangailangan po ng medical insurance, subjective, no? Maraming kondisyon kapag kumuha ka kumuha ka ng private room, etc. So basically po, ang iba nalilito na nag-contribute ka ng 20 taon, 25 years, na confined ka, and then eventually ang ibabawas lang sa bill mo, kahit nakalahating milyon yan, mga 30,000 lamang. So may nagsasabi po na pwede bang i-pattern ang PhilHealth insurance sa kasalukuyan pong itong mga health card na mga ibinibigay po sa mga pribadong kumpanya o nagpapa-insure. Halimbawa, nagko-contribute ka taon-taon, yearly ito, pero may hangganan. Kapag na-confine ka, regardless kung kukuha ka ba ng private room o hindi, ang hangganan na makukubra mo ngayong taon, 200,000 piso. Oo, so pag Yes. umabot doon Yes. ng bill mo, sagot na ho nung iyong health insurance, pwede ba Yes. hong magawa iyon ng PhilHealth sa palagay po ninyo, lalo na po sa mga direct contributors? Yeah. So una, magandang solution yan. No? Ayusin ang PhilHealth policy, yung insurance policy natin. Ayusin natin para lahat protektado. Hindi lang mahirap, hindi lang mayaman, lahat protektado. Magandang solution yan. Ang hindi magandang solution, hindi maganda ang PhilHealth services, tanggalan natin ng funds, ilipat natin doon sa MyFit. Hindi magandang solution yun no, na tatanggalin mo yung pera sa insurance, ilalagay mo sa medical assistance. So, ayusin natin ang PhilHealth, ayusin natin ang benefits, ayusin natin ang patakaran. Kasi sila rin naman ang nauupo sa board niyan hindi ba? Opo, So opo. sila rin naman ang gumagawa ng patakaran ng PhilHealth. Okay. Pero hindi maganda na tanggalan ng pondo ang Opo. PhilHealth. Okay, sige. So, Dr. Dance, ngayon po, ito na ang sitwasyon, no? Ang bansag nga po dito, bagamat tumututulo po ang ating mga kagalang-galang na mga mambabatas, with all due respect to them, hindi daw po ito soft pork, ano po? Oo, ito raw po ay tulong sa bayan. Ano ang balak ng inyong grupo? Considering po na approve na po ito. Babasahin ko lang ha. Opo, sa Yes. ngayon, ito pong MAIFIF ay 51 billion. Yung AX, nagsimula sa 27 billion sa NEP, naging 63 billion. Pati nga po ang tupad, 12 billion po ito. At ngayon nga po ay naging 25 billion. Ito ho yung mga sinasabi nga na mga dole out na mga programa ng gobyerno. Ano ang balak ng inyong grupo? Meron ba kayong gagawing legal? Sir, ano pong balak nyo? Well, so merong mga kasama kami looking into the legality of this. Meron ng mga for sure na tingin namin hindi legal and we may file a case sa Supreme Court against it. Pero that will take a lot of preparation. Ang isang clear sa amin, Ted, na violation, yung provision sa current GAA na pagka magbabayad yung MyFIP, no? DOH budget ang MyFIP for healthcare, hindi kailangang aprobadong gamot ang ibigay ng aprobado sa formulary or sa health technology assessment. Pwede nilang bayaran yung mga gamot na hindi pa approved, no? Kasi ayon sa previous law, yung Universal Healthcare Law, PhilHealth cannot invest or give money for technology na hindi pa approved ng ating health technology assessment process. So, wala pa siya sa formulary. So, isipin mo, nangangailangan na nga ng tulong ng mga tao. Naghihirap sila sa gastos. Tapos, ang gagamitin ng pera para sa mga gamot na hindi naman napatunayang beneficial. So, isa yon na sa tingin namin clearly unconstitutional kasi the GAA, yung Appropriations Act natin,
inaamyendahan niya yung mga batas na nakaraan, Mhm. no? Ang budget dapat para sa budget, hindi niya pwedeng amyendahan. Yun na yung nagdesisyon na ang Supreme Court diyan last year, di ba? Yung the GAA should not amend specific laws before Kailan po like the nangyari yan, Human Doc? Healthcare Act. Kailan po nangyari yan na ang MAIFIP ay ginamit po sa pagbabayad sa gamot na hindi po naman approved ng ating formulary? Ngayon, sa GAA for 2026, nakalagay dyan, Mhm. even if they're not in the formulary, pwedeng bayaran ng Na MAIFIP? ng MyFIP. Oo. So, ang layunin nila dyan, yung mga hindi pa approved na effective naman, kailangan bayaran kasi yun nga yung mga mahal, no? Kaya lang, because tatanggalin mo yung requirement na yon, may possibility na yung babayaran nyo, wala namang visa, di ba? O na-promote lang ng mga pharmaceutical company, Mhm. Opo. babayaran mo na. Hindi pwedeng gano'n. So ano yan? Nandun yan sa current provisions. Okay, sige po. Sa pagkaalam ko, Opo. nandyan din yan sa 2025. Sige po, we will check. Again, sir, so ngayon po, pinag-aaralan po ng inyong grupo kung ano po ang legal na maaari niyong gawin dito po sa approval na ito ng MAIFIP sa ating pambansang budget. Yan po ang klaro ngayon. Ano po, Doktor? Yes, yan ang clear sa ngayon. Opo, sige po. At kung sakali po kayo imbitahan ng DOH sa public hearing, balitaan niyo po kami, Doktor. Yes, alam mo, sinasabihan kami lagi na dapat, huling-huli daw kami last year, nandoon na sa budget hearing kami nagko-comment tungkol sa tinanggalan ng PhilHealth, nilagay sa MyFIP. Tinanggal from insurance, ginagawa na ng mga medical assistance. So, ang payo sa amin ng ating mga mambabata, sana ma-involve ng mas maaga. Yung sa pa lang, design nung yung presidential budget, yung NEP, no? O makisali na para hindi nahuhuli. So, bukod sa lalaban nito doon sa korte, yan na, gumagawa na kaming communications with our legislators para maaga pa lang maintindihan nila yung mga problema sa MyFIP. Opo. Ang daming tagabayad, sa ating healthcare. MyFIP, nagbabayad sa ating healthcare. Yung ZBB, nagbabayad. Yung AICS, nagbabayad. Yung PhilHealth, nagbabayad. No? Ang daming nagbabayad for healthcare. Hindi yan magandang sistema. Pag ganyan ang sistema mo, iba-iba ang pila, iba-iba ang patakaran, iba-iba ang pupuntahan ng pasyente natin. Tapos, tataas ang presyo ng gamot kasi sasabihin ng mga pharma company, hindi yan sakop ng PhilHealth, pero pwede sa na lang yan, sa MyFIP natin hihingin. So, it is inflationary. Tataas ang presyo ng mga gamot at mga services pag napakaraming payor. Kaya sa ating healthcare law, dapat isa lang ang payor, yung insurance, para hindi napakaraming proseso na napakahirap sa ating mga kababayan. Sige po. Muli po, Dr. Dan, salamat sa inyo pong panahon at kami po inyong katuwang dito po sa advokasiyang ito. Salamat, sir. Maraming salamat, Ted and Cha. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Mga kapatid, oras ngayon 8:26. Salit sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, amoy pa lang. Alam mo na kaagad, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.